29, 1:31 ang ating oras ng hapon. Kumusta naman ang ganap natin for today? Masaya ka ba? Or sasaya pa lang kasi finally makikita mo na ang crush mo sa office? Ay, kasi ngayon na ulit may pasok. Long weekend, grabe naman yun. Di ba? Ang saya-saya, no? Saya-saya mo na naman. Ang dami na naman pinagdaanan ngayong weekend. Ano nga ba mga pinagdaanan mo ngayong weekend na ito? Naku, ang lakas ng ulan. Ako naman ang pinagdaanan ko is umuwi ako ng province as usual. Pag walang pasok, uuwi ng probinsya, dadalawin ng mga mahal sa buhay, ang mga lolo't lola. Diba? Dapat gawin mo din yan once in a while, baka kasi nakakalimot ka na rin. Alam mo naman, ang mga mother dear and father dear natin, matampuhin na yan, lalo na kapag nagkakaedad. Kaya dapat bibigyan mo sila ng sapat na panahon, diba? So yun lang naman yung ganap ko, umuwi ako ng province tapos super duper lakas ng ulan as in super duper, grabe. Wow! Alam niyo yung parang baha na talaga sa kalsada tapos wala ka na makita, ang lakas ng hangin, yung payong bumabaliktad, grabe as in. Kulang na lang lipa rin ako eh. Tapos nakita ko lang habang nakatingin ako na tumila yung ulan, di ang lakas ng ulan. Pagtingin ko may ibon na lumilipad. Tapos sabi ko sa sarili ko, ang sarap din pala minsan maging ibon, no? Kasi na-realize ko, hindi dahil sa masarap lumipad. Pero na-realize ko na, ang sarap pala maging ibon. Kasi after all the hardships and struggles, kasi umuulan, pero nakakalipad pa rin sila. Sana ganun din tayo, no? Kahit malakas ang ulan, nakakagalaw pa rin tayo at nagagawa pa rin natin yung mga gusto nating gawin, kagaya ng ibon. Diba? Ang taas pa rin ng lipad niya kahit bagyo. In fairness sa kanya. Well, sana ganun din tayo kahit marami tayong pinagdadaanan sa buhay. Diba? Hello and kaway-kaway sa lahat ng mga may pinagdadaanan pero nananatiling nakatayo at matatag. Diba? Anyways, para mas maging matatag ka, kailangan mo ng vitamins sa katawan mo. Kaya kailangan mag-MX3 ka pangga. Diba? MX3 Plus with L-carnitine and CoQ10. Bawat MX3 capsule po ay nagtataglay ng alpha mangosteen, beta mangosteen, at gamma mangosteen. Ito po yung mga sangkap na nakakatulong at hindi nakakasama sa ating pangangatawan at kalusugan. At kaya naman tinawag na plus kasi meron po siyang dagdag benefits ng CoQ10 at L-carnitine. Ayon. At syempre, meron din po itong coenzyme Q10. Ito naman yung uri ng supplement na kailangan ng mga katawan natin, lalo na at nagkakaedad na. Syempre, tulong yan para sa malakas na heart muscle fiber. Ang L-carnitine naman po, uri ng protina yan na tumutulong sa maayos na metabolism natin at panunaw. For any inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. At dahil dyan, eto na, live po tayo ngayon on Facebook. Kaya naman, hanapin mo na sa Facebook, Energy FM 106.7. At kapag nahanap mo na yan, anong dapat gawin? I-like mo agad at i-share mo agad. Keep on sharing. At syempre, speaking of weekend pala, nakalimutan kong sabihin na last night pala, yun pa pala, kasama kasi yan sa weekend kasi walang pasok, diba? So last night ay nanalo po. Ayan, nanalo po ang Energy FM. Palakpakan naman natin as Best FM radio station. Ginanap po yan last night sa Okada. Kasama po kami ni Papa Jackson. Ayan, nanalo po ang Energy ng Best FM radio station sa Global Iconic Aces Awards 2023. At syempre kami naman ni Papa Jackson ay pinarangalan po bilang carjack game changer in radio industry. Thank you so much. Ayan. At live na tayo ngayon Ayan, live. And share. Na-miss nyo ba ako? Kung na-miss nyo ako, ano pang hinihintay ninyong lahat? Aba, manood na kayo ng ating live. Kumusta po sa mga kakapasok lang ngayon sa ating live? At ganoon din syempre sa mga papasok pa lang, yung mga nakikinig sa sasakyan, yung mga nasa bahay, nasa mga tindahan, yung mga nasa cellphone, naka-headset, mga nakatambay, mga tulali. Uy, tama na yung pagtulala mo dyan. Tigil mo na yan. It's time para maging masayaan dito na ako, di ba? Kalimutan muna ang mga problema at mag-focus muna kayo sa akin, di ba? Malay nyo, mapasaya ko kayo kahit wala kayong love life. Ay!
Hindi naman daw kasi kailangan ng love life lagi para maging masaya tayo, 'di ba? Marami tayong mga pwedeng gawin sa sarili natin or mga pwedeng i-explore sa buhay, 'di ba? Para maging maligaya talaga. So ayan. Okay, alam niyo na dapat yung gawin. Tumutok na sa ating live ngayon at i-like and share. Wag na natin patagalin pa ang ating story ngayong araw na ito. Dito lang 'yan sa Sincerely Kara. Sabi nila, meron daw na pagmamahalan na tinatawag na you and me against the world. Yun yung mga tipo ng pagmamahal na ilalaban nyo hanggang dulo. Kahit against sa inyong mga kaibigan, against ng pamilya, or maraming mga complicated things na humahadlang sa sitwasyon. Pero paano nga ba kung mga magulang mo mismo ang ayaw sa relasyon na meron kayo dahil sa mga complications? Makikinig ka ba sa magulang mo o ilalaban mo pa rin ang pagmamahal mo para sa taong yun? Ito ang story ni CJ, 28 years old. Nagtatrabaho siya bilang isang teacher. At lumaki daw siya na hindi niya nasilayan ang totoong mga magulang niya. Dahil yung tumayong mga magulang sa kanya ay magkasintahang Becky. At masaya naman daw siya na kahit di niya nakita ang mga magulang niya, yung tumayong mga magulang sa kanya ay mahal na mahal siya at never pinaramdam na hindi siya totoong anak. Meron siyang kasintahan, si Angela. Si Angela ay mahal na mahal daw niya. At yung pagmamahalan na yon ay tumagal ng 10 years. At dahil 10 years na sila, nag-decide siya na mag-propose na. At dumating sa point na engaged na sila. Kaso nga lang, dumating sa point na tutol ang mga magulang sa kanilang pagpapakasal. Dahil ang mga magulang nga niya ay mga Becky kaya parang ayaw ng mga magulang ni Angela. So let's hear it straight from the heart of our voice sender for today. Dear DJ Kara, ako po si CJ, 28 years old. Nagtatrabaho po ako bilang isang teacher. Lumaki po akong hindi ko man lang nasilayan ang mga mukha ng mga tunay kong magulang. At ang tumayong magulang ko na po ay ang magkasintahang bakla. Masaya po ako na kahit mga bakla ang aking magulang, never po nilang pinaramdam sa akin na parang hindi nila ako anak. Meron po akong kasintahan na si Angela. High school pa lamang ay gusto ko na siya, kaya nung first year college kami, ay naglakas loob ako na ligawan siya at sinagot niya rin ako. Ngayon po DJ Kara, sa 10 years namin na magkasintahan, naglakas loob po ako na mag-propose sa kanya dahil naniniwala po ako na siya na ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Sinagot niya na rin naman ako ng oo, kaya engaged na po kami. Ang saya ko po DJ Kara na gusto niya rin akong pakasalan. Pinakilala ko na rin po si Angela sa aking mga magulang. At nalaman niya ito na mga Becky ang aking magulang at tanggap naman niya po ito. Isang araw ay napag-usapan namin ang tungkol sa pamamanhikan. Ngunit sabi ni Angela na hindi tanggap ng kanyang nanay at tatay na pakasalan niya ako dahil bakla ang aking mga magulang. Nirerespeto ni Angela ang mga magulang niya, lalo na may sakit din ang kanyang nanay. Nahihirapan ding magdesisyon si Angela para sa amin. Natatakot po ako DJ Kara. Mahal na mahal ko po si Angela at alam niya po yun.
ano po ba ang dapat namin gawin? Sana po matulungan niyo po ako, DJ Kara. Maraming salamat po. Nako, mahirap yan kasi pagpapakasal na pala ang usapan. So, ibig sabihin, itong desisyon na to ay pang matagalan na talaga. Panghabang buhay, ika nga. Basahin natin ang comments dito sa ating Facebook Live. Hanapin nyo lang po once again, Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. Ano nga ba ang masasabi nyo sa story ni CJ na may parents na Becky at yung mga magulang ng girlfriend niyang si Angela ay hindi tanggap yung magulang niya? Kaya yan ang sitwasyon na medyo mahirap labanan kasi syempre magulang ang kalaban. Ano nga ba ang gagawin ni CJ? Ano nga ba din ang masasabi niyo mga pangga sa ating story for today? Basahin natin ang isa sa mga comments dito. Sabi dito, "Hi, nako Ate Kara, mahirap po talaga yan lalo na kapag magulang ang kalaban. Hintayin na lang po siguro nila ang tamang panahon kung kailan sila matatanggap ng buo kasi mahirap naman pong ipilit kung against talaga ang magulang ng jowa niya." Sabi ni Jenny. Sabi pa dito, mas maganda sana kung may basbas na mga magulang ang pagpapakasal. Pero hindi natin dapat kalimutan na nasa tamang edad na kayo ni Angela. Kaya Teacher CJ, ituloy nyo lang ang kasal at patunayan yung dalawa sa lahat na hindi balakid ang kakaibang family setup para magkaroon ng masaya at malusog na pamilya. Sabi naman to ni Rocky Alex. Importante, mahal niyo ang isa't isa. Darating ang araw na matatanggap din nila ang mga parents mo. Why don't you let all the parents meet? At mag-usap sila about you, baka mag-iba pa ang view nila sa sitwasyon. Sabi naman to ni Ate Arlino, o nga naman, suggestion lang naman. 'Di ba? Sanayin mo nag-uusap sila, malay mo. 'Di ba? Minsan may mga ganun tayo, unexpected Sila pa yung naging close, 'di ba? O ito pa, ligawan mo na maayos ang parents ni Angela. Show them you're worthy. Ay, true ito. Ligawan mo rin daw ang parents niya, sabi ni Peters Meng. Hindi ka mahal noon, period. Huwag mo na pang hinayangan kung yan pala ang batayan, CJ. Sabi naman ni Ate Jonah, ay, hindi agad mahal. Grabe naman yon. Oo, hindi ka daw mahal. Ito pa, sabi dito, pag-usapan nyo ni Angela na hindi naman dapat idamay ang magulang kasi kayo naman ang magsasama sa huli. Kahit ano pa ang magulang, kung kayo naman ay nagmamahalan, ilaban nyo ang pag-ibig ninyo at ipaunawa mo sa kanila. Sabi yan ni Ate Vilma, basta ipaunawa mo lang daw. O ito pa. Ano to? English Don't, CJ, it's not expensive, non-period. Don't regret it because that's the basis, CJ. Medyo hindi ko na-gets. Hindi ko alam kung typo or what, pero may basis daw. Sabi ni Bernard, pag-usapan nyo nga na mabuti, 10 years yan, haba nun, tapos hindi naman tanggap? Ay nako, magdasal ka palagi para mapaayos ang samahan. Ayan, keep on praying naman daw ang may i-advise sa'yo ni Ate Letty. Ipagdasal mo ang lahat, dun mo iasa sa kanya kung ano man ang mangyayari. Ang hirap naman yan, pero kung mahal mo siya at mahal ka niya, pwede nyo namang ipaglaban at ipag-intindi sa parents niya na wala naman pong masama sa pagiging Becky ng magulang kasi pinalaki ka naman na maayos at worth it na ipaglaban ang love nyo para sa isa't isa. Sabi naman to ni Jane. Pagdating kasi sa kasal, kayong dalawa ang magdedesisyon yan dahil kayo na ang bubuo at magsasama sa hirap at ginhawa. Tsaka nyo ligawan after ng kasal nyo. Matatanggap din, lalo na pag nagkaanak na po. Sabi naman ni Maria. So magpakasal daw muna, tapos saka na lang ligawan kasi matatanggap din naman. Yan naman yung payo ni Ate Maria. O eto pa, no matter what obstacles, dapat ipaglaban kung talagang mahal nyo ang isa't isa. Sabi ni Mary Mejia. May paglaban, fighting, fighting, fighting. Keep on praying and ask for guidance sa lahat ng desisyon ninyo. Sabi naman to ni JV. At mga nakikinig sa atin ngayon sa nanonood sa live streaming natin, si Louie. Yan, nakikinig daw sa ating story ngayon.
Hello po sa inyo dyan saan ito? Sa Hawaii. Ayan, from Maui. Nako, hold on. Listen closely, okay, girl? Your parents are not the one marrying CJ. For the galit na. You're the one marrying CJ. Having a gay parents has nothing to do with a marriage. This marriage is between you and CJ, not your parents. So acceptance is the key. Sabi naman yan ni Patricia. Magugustuhan din naman kayo, wait lang po sa oras. Diba? Ipakita nyo lang ang kabutihan sa kanila, sabi ni Ate Vilma. Basa naman tayo ng ibang comments ito sa ating Facebook Live, DJ Kara. Hanapin nyo lang po, DJ Space K-A-R-A. Ano nga ba ang masasabi nyo sa story natin for today? Ito, sabi dito, mas maganda po na kausapin mo ang magulang ng girlfriend mo. Ikaw mismo ang magpaintindi sa kanila. Baka naman maging maayos pang lahat. Huwag kang sumuko. Ganun talaga mga magulang. Pray lang. Ayan. Sabi naman ni Marites na binibigyan ka ng pag-asa basta kausapin mo lang daw ang magulang ni Angela. Kailangan mong kausapin ang parents ng girlfriend mo para maliwanagan sila. In the first place, hindi mo naman sila biological parents. If ito ang reason ng pag-ayaw nila sa'yo at saka hindi na po kayo minors, kayong dalawa po ang magpapakasal. Sabi naman yan ni Ate Nola. But anyways, ito naman ang masasabi ko sa story ni CJ. Tama naman yun na hindi na kayo minors. 28 years old ka na, may trabaho ka na, kaya mo nang tumayo on your own. Ibig sabihin din, adult ka na, ready ka na mag-decide sa mga gusto mong gawin sa buhay mo. At pati yung pagpapakasal. Ang pagpapakasal kasi ay desisyon ng dalawang taong nagmamahalan. Hindi desisyon ng ibang tao sa paligid ninyo, hindi yan desisyon ng kaibigan, hindi rin yan desisyon ng pamilya. But again, kailangan ng basbas ng pamilya para yung peace of mind mo ay nandyan pa rin. Yun talaga yun eh. After all, at the end of the day, kayong dalawa ni Angela ang magde-decide. Pero syempre, mahirap din naman na magpapakasal kayo dahil gusto nyo lang dalawa at walang guidance or basbas ng mga magulang ninyo. Syempre, mahal nyo yung mga parents ninyo, 'di ba? So ayaw nyo naman na hindi sila okay sa desisyon nyo. Ang pinakamahirap kasi dito na part is may sakit yung nanay ni Angela. And I think yun yung kinoconsider niya. Ayaw niyang pasamain yung loob ng magulang niya na may sakit. Siyempre tayo, mapagmahal tayo sa mga magulang, lalo na mga Pinoy, 'di ba? Talagang i-consider din natin yung mga sasabihin nila. But anyways, again, you need to take a stand. Not against them, but rather for yourself. Hindi naman ibig sabihin, kakalabanin mo na yung magulang ni Angela. Ang dapat mo lang gawin, ipaintindi. Tama yung mga sinabi kanina. Ipaunawa, ipaintindi, and keep them closer. Doon talaga magsisimula yun eh. Gagawa ka ng paraan para makilala nila ng husto. Siyempre sa umpisa, hindi naman kasi lahat tanggap yung mga ganyang klaseng sitwasyon, 'di ba? Siguro kung yung family ni Angela ay iba ang nakasanayan, iba ang kultura. Siyempre sa umpisa talaga against sila. Pero siyempre, kapag dumating yung time na makilala nila ng husto na mabait naman pala. 'Di ba minsan ganun tayo, may mga judgment tayo sa umpisa pero napapawi lahat ng yun kapag nakikilala natin ng husto yung mga tao sa paligid natin. So, same with you. Ipakilala mo ng husto ang mga magulang mo sa mga magulang ni Angela. Little by little, step by step. Hindi naman kailangan biglain. At syempre kung mahal mo si Angela, maghihintay ka rin ng tamang panahon kung kailan ready na rin siyang ipaglaban. Kasi alam mo, sa relasyon kung isa lang ang makikipaglaban, wala ding mangyayari eh. Kung ipipilit mo na magpakasal kayong dalawa, tas si Angela, hindi naman siya ready talaga dahil kinoconsider niya yung magulang niya may sakit. Hindi rin magiging masaya ang lahat at hindi rin magpupush through ang lahat. Kailangan din ng tulong ni Angela sa bagay na ito. Hindi lang ikaw. Tulungan yan. Teamwork, ika nga.
So, kailangan nyo rin mag-usap ni Angela para malaman mo rin kung ano yung mga thoughts niya. May timeline ba kayo? Hanggang kailan kayo maghihintay? 'Di ba? May mga efforts ba kayo na pinaplano para matuloy yung kasal? Doon yun magsa-start eh. Willing din ba si Angela? Kasi kung hindi siya willing, wala tayong magagawa. Pero kung willing siya, paghirapan yung dalawa na itawid. Kasi after all, buhay niyo yung dalawa. Trabahuhin niyo. Kasi mga puso niyo yan eh. Pagmamahalan niyo ang pinaglalaban niyo at yung future ninyo. Kasi kaya nga kayo magpapakasal, ibig sabihin gusto niyo nang bumuo ng future na kasama ang bawat isa. Pero hindi niyo yan magagawa kung hindi niyo lalabanan. Kung hindi niyo itatawid. 'Di ba? Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kailangan nyo lang unti-untiin. Siguro may mga moments na kailangan nyo mag-bonding together. Or pag may sakit, ito suggestion lang, pag may sakit ang isa sa pamilya ni Angela, magpadala ng pagkain doon. 'Di ba? Luto to ng mga magulang ko, pakisabi po, get well. Yung mga small things, ika nga, diyan nagsa-start ang lahat eh. Ang pinakamahalaga naman dito, willing kayong dalawa na trabahuhin talaga at igapang ang relasyon yung dalawa. Para in time na medyo okay-okay na, sabihin nyo na ginawa nyo naman lahat, Nay, Tay, gusto ko na pong mag-asawa eh. At nakasalalay din yan kay Angela kung kailan niya gagawin yan. Gusto ko na pong bumuo ng future eh. Sana po matanggap nyo rin yung mga taong mahal ko. Alam nyo, nasa pag-uusap lang din yan at nasa effort lang din yan. And sometimes, may mga sakripisyo tayong dapat gawin. So at the end of the day, sa inyong mga palad pa rin nakasalalay ang lahat. You can't just give up on someone because the situation's not ideal. Great relationships aren't great because they have no problems. They are great because both people care enough about the other person to find a way to make it work. Sincerely, Kara.